sabi po ninyo, sabihin nyo po sa mga katabi nyo, smile. Sige. Ang ibig po sabihin ng smile ay seeing miracles in our lives every day. Amen. Di po ba napakarami nating reason para magpasalamat sa Panginoon at ngitian ang Panginoon? Amen po ba? Amen. Hallelujah. Talaga po kung susumahin natin, talagang napakaraming ginagawa ang Panginoon sa buhay natin na hindi kayang bilangin ng ating mga kamay. Amen po ba? Amen. Hallelujah. Sige po, may babasahin po akong scripture kung papaanong ang Diyos ay napakabutit, patuloy na may ginagawa sa ating mga buhay araw-araw. Sabi po sa Psalm 118 verse 23, "This is the Lord's doing. It is marvelous in our eyes." Ito ang gawa ng Panginoon, kagila-gilalas sa harap ng ating mga mata. Amen? Amen. Hallelujah. Sige po, ngayong araw na ito yung araw na kailangan nating pasalamatan ng ating Panginoon. Muli ang ating Panginoon ay nanunood mula sa kalangitan. Tinitingnan ang bawat isa sa atin kung tayo ba'y tapat na sasamba sa Kanya. Amen po ba? Ready po ba tayong lahat na sambahin ng Diyos na ating pinaglilingkuran? Parang iilan lamang po yung ready sambahin ng Diyos at pasalamatan sa araw na ito. Amen po ba? Amen. Hallelujah. Sige po, sa pagsisimula po ng gawain, tatawagin ko po ang ating kapatid na Tatay Boyet para po sa opening prayer. Ama naming nasa langit, kami po ay nagpapasalamat, Ama, sa lahat mga blessing na natatanggap namin sa araw-araw. Pinupuri po namin kayo, mahal na mahal po namin kayo. Hiniling po namin, Ama, sa oras na to na ibasbasan niyo mo aming kapatiran, naway matutunan po namin ang mga sinasalita ng aming pastor na banal na salita ay may pasok sa aming isipan at sa puso. At niling po namin, Ama, na ang bawat kapatiran na may sakit ay inyo pong pagalingin. At niling po namin ang mga kapatiran na hindi po nakapagsimba ay makapagsimba po ngayon sa araw na to. At naway lumawig pa po ang aming pagmamahal sa bawat isa sa amin. Hiniling po namin naman na panatiling maganda relasyon namin sa inyo. Huwag niyo po kami pabayaan malayo sa anumang kapamakan. Layo niyo po kami at panatiling niyo maging matatag kami sa lahat ng mga problema o mga pagsubok na inyong binibigay sa amin. Papanalin po ang aming isipan na ilayo kami sa masamang gawain at pagbuklurin niyo po kami ng aking pamilya at ng mga kapatiran namin. At paspasan niyo rin po ang music ministry na maiawit nila ng sa puso ang kanilang kakantahin. Pati po ang aming banal na pastor na si Pastor Adele ay makapagsalita po sa amin ng maayos at maunawa po namin lahat at may sa puso po namin. At niling po namin sa oras po nito ay patawaran niyo po sa aming kasalanan at paspasan niyo po ang lahat ng kapatiran na nagsisipa po ngayon sa araw na to. Bupuso kami nagpapasalamat sa iyo, nagpapupuri sa Panginoong Jesucristo, aming tapagligtas. Amen. Hallelujah. Mga kapatid, di po ba noong unang panahon, ito nakaka-relate rito yung mga medyo bata pa, noong mga panahon ng 70s, mga 60s, di po ba? Di po ba ang isang lalaki pag may nililigawan, papaano po niya nililigawan ang isang babae? Di po ba hinaharana sa pamamagitan ng harana? At pag hinaharana ang isang babae, kinikilig, di po ba? Nariyan yung time na unti-unti na siyang nai-inlove dahil sa pagkakakilig, dahil pag siya inaawitan ng nanliligaw sa kanya. Amen po ba? Amen. Yung mga kabataan, alam ko hindi nakaka-relate. Pero hindi rin po ako nakaka-relate, pero narinig ko po yun sa mga matatanda nung araw na yun ang uso. Di po ba, Nanay Eva, yung haranahin ka? Pag hinarana ka, ibig sabihin, gusto ka at mahal ka nung lalaking iyon. Amen po ba? Amen. Sige po, ngayon pong araw na ito, sama-sama po tayo. Wala pong edad, walang bata, walang matanda sa harapan ng Panginoon. Sabay-sabay po nating haranahin ang ating Panginoon. Ipuin po natin ang puso ng ating Panginoon. Dahil sa ganitong paraan po, may papakita natin kung gaano natin kamahal at kung gaano tayo nagpapasalamat sa Panginoon. Amen po. Amen. Sige po, sa pangunguna po ng Praise and Worship Team, simulan po nating haranahin ang ating Panginoon. Lord,
Good morning po ulit sa ating lahat. And before mag-start po, basahin po muna natin yung Psalms 100. If you have your Bible, you can open it po. Sabi po dito, shout for joy to the Lord, all the earth. Worship the Lord with gladness. Come before Him with joyful songs. Know that the Lord is God. It is He who made us and we are His. We are His people, the sheep of His pasture. Enter His gates with thanksgiving and His courts with praises. Give thanks to Him and praise His name. For the Lord is good and His love endures forever. His faithfulness continues through all generations. Sabi nga po ni Sister ng kanina, ngayong umaga, haranahin natin ang Panginoon. We will worship, we will glorify Him. Kaya mga kapatid, iwan muna natin yung mga doubts, worries. Dahil ngayong umaga, lahat tayo magsasaya, magkakagalakan na lahat ng anak ng Diyos. And hallelujah, Jesus.
Yes, Lord. Hallelujah. Sige po mga kapatid, sa oras sandaling ito, tayo po ay dadako sa worship. Amen. Kaya mga kapatid, ihanda po natin ang ating mga buhay. Ihanda po natin ang ating mga puso sa oras sandaling ito. Dahil naniniwala ako na ang Panginoon ay narito sa ating kalagitnaan. Dahil ang pangako ng Panginoon ay kailanpaman ay hindi sumisira ang Panginoon sa kanyang mga pangako. Hallelujah. Jesus, you will never leave us nor forsake us, God. Hallelujah, Jesus. We worship you, Jesus, in the midst of us. We welcome you, Spirit, in this place, Lord. Hallelujah. Nais naming maranasan, Panginoon, ang iyong pagsama. Nais naming maranasan ang pagyakap mo sa bawat isa. Kaya, Panginoon, sa oras sandaling ito, Panginoon, buksan mo ang aming mga puso, Panginoon. Ihanda mo ang aming mga buhay, Panginoon. Hallelujah. We lift everything to you, Jesus. Panginoon, ikaw po, Panginoon, ang gumawa sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Oh, we welcome you, Spirit. Hallelujah. Hallelujah. Mga kapatid, i-ready mo ang sarili mo. Dahil may malaking himalang bagay ang gagawin sa buhay mo. Naniniwala ako na gagawa ng napakalaking himalang bagay ang Diyos sa buhay mo ngayon. Hallelujah, Jesus. Oh, we worship you, Jesus. Hallelujah. Kaya pupurihin ka namin, sasambahin ka namin. Ikaw ang nag-iisang Diyos, Panginoon. Hallelujah, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Kapag
mo ang Panginoon. Ikaw ang tunay na Diyos. Ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa. Ikaw lamang, wala nang iba. Come on, church. Sing it out to Jesus. Ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos. Ikaw ang tunay na Diyos. Ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa. Ikaw lamang, wala nang iba. Oh, come on, church! Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos.
Sige po mga kapatid, palakpakan po natin ang Panginoon sa umagang ito. O Lord, nagpapasalamat kami, Panginoon, dahil naranasan namin ang iyong Santong Espiritu sa aming kalagitnaan. Maraming salamat po, Panginoon, dahil naranasan namin ang pagtayo mo sa aming kalagitnaan, Panginoon. O Lord, sa umagang ito, Panginoon, dalangin ko, Panginoon, na ihanda mo ang puso't isipan ng bawat isa, Panginoon, sa iyong mga salita, Lord God. Lord, ikaw po ang manguna sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa kabutihan na patuloy naming nararanasan na nagmumula sa iyo. Even though we are not faithful, but still you are faithful, God, to your children, Panginoon. Kaya, Panginoon, sa iyo po namin ibinabalik ang lahat ng kapurihan, ang lahat ng kapasalamatan, Panginoon, at pagdakila sa tanging pangalan ng iyong anak na si Jesus. At ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen, Amen, Hallelujah. Praise God, hallelujah. Sabi nga po sa salita ng Diyos, ang Diyos ay naghahanap ng sasamba sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan. Talagang naranasan po natin ngayong umagang ito kung paanong ang Diyos ay nasamba natin at naharana natin. Dahil tayo ay nalulugod, tayo ay natutuwa sa mga kabutihang ginagawa ng Diyos sa ating mga buhay. Amen. Sige po, dadako po tayo sa pagbibigay ng patotoo sa umagang ito. At narito na naman po tayo, struggle is real. Pagrating talaga sa pagtatawag ng patotoo. Pero sabi nga po sa salita ng Diyos, ang Diyos ang nagtatakda ng ating mga buhay. Siya nakakaalam ng ating bilang kung hanggang kailan tayo rito sa mundong ito. Kaya ngayon po, ang tatawagin ko po ay yung mga nag-celebrate po ng kaarawan para magpasalamat po sa ating Panginoon. Hallelujah. Unahin ko na po ang ating kapatid na Sister Jopay dahil ito po'y punong-puno lagi ng patotoo para sa Panginoon. Purihin po ang Panginoon sa umagang ito. Ayoko umiyak. Pasalamat po sa Panginoon kasi nung March 3 nga po, bali birthday ko po yun. Purihin po ang Panginoon kasi yung mga, siyempre marami tayong mga preni, yung mga preni ko po yung nagdala ng mga handa. So doon po kami sa pwesto sa labas po ng gate ng Kapinpin. Doon po kami nagsalo-salo. So purihin po ang Panginoon kasi nung araw po yun, talagang umaapaw po yung kagalakan ko sa puso. No, una-una binigyan po ako ng 54 years ng Panginoon na hanggang ngayon buhay pa po ako. Salamat sa Diyos na hawak ng Diyos ang buhay ng bawat isa sa atin. At salamat sa kagalakan, sa kapayapaan na ibinigay sa akin. Talagang mula po umaga talagang ang puso ko po umaapaw kasi yung pong nag-isip po ako, sabi ko, paano ko kaya mapapasaya ang mga tao? Gusto ko yung mapasaya sila. So, ang ginawa ko po sa paninda ko, nag-free juice po ako. Lahat po na bumibili, libre ang juice. So, nakaapat po siguro ako ng ganito. Sabi, may limit pa to hanggang tanghali lang. Sabi ko, hindi. Hanggang may juice ako na tinitimpla. Open sa lahat. Sabi kong ganon. So, purihin po ang Panginoon kasi yung araw na po yun, talagang lahat po na paninda ko. Limas po talaga. Wala na po ako maibenta. Kahit po yung mineral water, wala na po. Lahat po talaga sold out. So, galak na galak po yung puso ko kasi yung po sa simpleng bigay mo na isang basong juice, makita mo po yung ngiti sa labi, matanda man o bata. Yung galak na galak po ako kasi sabi ko, napakasarap sa puso mo na sa simpleng bigay, mapapasaya mo yung mga bata, yung mga matatanda. So, parang nagugulat sila kasi
Miniligay po ako dun sa tindahan na to all buyers, free juice po tayo today. So nagtataka sila, bakit? Sabi ko basta, tapos may marinig sila na binabati ako. So yung araw po yun, talagang hindi po talaga kami magkanda o gaga. Ang dami na po yung pinsan ni Sister Neng, katulong ko na po yun sa pagsusukli. Purihin po ang Panginoon, may mga tao po na hindi na po sila nakakabayad. Kasi nga, sa dami ng parang dagsaan yung tao, parang nagkumpul-kumpul lahat, parang pinuputakti ako nung time na yon. Pero purihin po ang Panginoon, bumabalik po sila pag kunti na lang ang tao at sinasabi nila, Ate Jopay, hindi po ako nakabayad kanina. So ang sabi ko lang, purihin ang Panginoon, God bless you. Minabalik po nila yung mga bayad nila. Hindi ko po alam na hindi pa po sila nakakabayad. Kaya purihin po ang Panginoon kasi talagang kumikilos ang Diyos sa buhay ko sa lugar ng Kapinpin. Kaya parang nagkaroon po ako ng idea kasi yung iba po na bumibili ng mangga kasi po ngayon medyo may mangga pero medyo mahal. So purihin po ang Panginoon kasi everyday po nagdi-deliver po sa akin ng mangga 15 to 16 kilos po. Pagdating po ng 2:00 wala na po talaga ako mabebenta. Kumbaga sa ubos po yun ng ubos. So purihin po ang Panginoon na sabi ko nga, kahit wala akong pera, pwede ako mamamalengke. Sabi ko, saan pa kayo? Ako, kahit wala akong pera, pwede akong mamalengke. Laway lang naman punan sa palengke eh. Ako na lang ang umaayaw. Jopay, dali mo to, benta mo to, benta mo to. So purihin po ang Panginoon na talagang tuwa po ako nung araw na yun kasi galak na galak po talaga yung puso ko. Tapos, ang daming bumati sa akin. Tapos sinasabi nila, Jopay, ang mo, yung simpleng bigay mo, talang napapasaya mo yung tao. Doon po ako naging masayang-masaya nang mula sa puso ko po na makita ko po yun sa halaga ng yung sa isang basong juice na talagang nakangiti po sila at yung parang galak na galak ako na ang sarap sa feeling na magbigay ka yung sa mga taong gano'n na alam mo naman sa eskwelahan, kumbaga sa budget yung mga pera ng mga bata. Pero purihin po ang Panginoon na kahit paano po, nakapagbigay po tayo ng saya sa kanila. Kaya binabalik ko po ang papurit pasasalamat sa Diyos. Nung tinawag ko po si Sister Jopay, sabi niya, suki. Suki, sabi ni Sister Jopay, suki. Bakit suki? Suki ka rin ng Panginoon pa, Sister Jopay, nagawan ng mabubuting bagay. Dahil lagi kang nagpapatotoo, lagi mong pinapahayag sa iba kung paano ang Diyos ay napakabuti. Amen po. Tapos sabi ni Sister Jopay, mansaya sa feeling pag nagbibigay. Totoo po yung kasabihan na it's better to give than to receive. Dahil tayo po yung unang recipient ng pag-ibig ng Diyos. Kung paano sabi sa John 3:16, tayo po yung nagtumanggap, tayo po yung nagbenepisyo ng pagbibigay ng Panginoon sa ating mga buhay. Amen po. At tawagin ko po ang ating kapatid na Casey. Hallelujah po. Praise God po. Diyos po ay mabuti. Diyos po ay tapat. Hindi po ako handa, pero gusto ko lang po pasalamatan ang Diyos sa kabila po ng mga nangyayari na hindi maganda po sa ating buhay. Lagi po ang Diyos ay lagi pong nakagabay sa bawat isa. Alam naman po natin na pagka nagkulang ang kanyang mga anak, para po siyang talagang tatay, magulang na talaga, ito, anak, bibigyan kita. Alam ko, nakikita ko ang pagkukulang mo, ang iyong kakapusan. Kaya sa Diyos lang po lahat tayo magtiwala. Amen po. Ayun lang po. Maraming salamat po sa another year. Thank you God. Thank you Lord. Amen po rin. Napakahaba ng patotoo ni Sister Casey. Hallelujah. Pero may laman na totoo po, na masasabi nga natin ng ating Ama na nasa langit, yung pinakang the best Father na meron tayo. Amen po. Amen. Dahil hindi tinitingnan ng Diyos kung ano man yung mga
flaws natin, hindi tinitingnan ng Diyos. Yung ating mga kahinaan, lagi siyang nakaalalay. Di po ba ang isang tatay na maski nanay, pero ang pinag-uusapan natin ngayon tatay, ang anak, pag halimbawa may inaalagaan, yung mga tatay riyan, pag inaalagaan yung mga anak niyo na nadapa, anong unang ginagawa ng tatay? Itinatayo, di po ba? Ganon din po tayo, na mga anak ng Diyos. Sandaling tayo nadadapa sa ating mga buhay, laging nakahanda ang Diyos na tayo itayo. Amen. Hallelujah. Ang saya, purihin ng Panginoon. Parang lungkot na lungkot kayo mga kapatid. Amen, hallelujah. Sige po, tumayo na po tayong lahat at idalangin po natin ang ating pastor para po sa message ngayon. Yes, Lord. Hallelujah. We welcome you, Holy Spirit. Ikaw po, banal na Espiritu, ang magbukas ng aming mga puso, ng aming mga isipan. Sa mensahe na padala ngayong araw na ito, dalangin namin ang aming pastor na si Pastor Rodel. Patuloy mo po siyang i-anoint, Holy Spirit, i-anoint mo po ang kanyang labi at ang bawat salita na lalabas sa kanyang bibig ay magsilbing buhay na tatanggapin ng aming mga espiritu. Salamat po sa umagang ito. Sa iyo ang papuri pasalamat aming Ama in Jesus' name. Amen. Tatawagin ko na po ang ating pastor para po sa message ngayon. Hello. Buksan po natin ang ating Bible sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 23. May God Himself, the God of peace, sanctify you true and true. May your whole spirit, soul, and body be kept blameless at the coming of our Lord Jesus Christ. Dakilang Diyos, aming Ama, kami po'y lumalapit sa iyo. Ano man pong masumpungan mong karumihan, kasalanan, patawarin mo po kami, hugasan mo po kami at linisin. The blood of Jesus can sanctify us this morning. The blood of Jesus can cleanse us from all our iniquities. Thank you for your blood. Thank you for your mercy. Thank you for your grace. Marami pong salamat sa biyaya mo. In Jesus' name, amen and amen. May the God of peace sanctify you, and the very God of peace sanctify you wholly. And I pray, God, your whole spirit and soul and body be preserved, blameless, unto the coming of our Lord Jesus Christ. God will keep us blameless until the coming of our Lord Jesus Christ. Grabe ang pagpapahalaga ng tao sa kanyang status sa buhay. Grabe ang pagpapahalaga ng tao sa kanyang itsura, sa kanyang physical sa kanyang outside. Yung kanyang katawan, napakahalaga sa tao. Napakahalaga sa tao ng status niya sa buhay. Kaya ang tao ang gusto niya siya ay iginagalang. Ang gusto ng tao siya ay tinitingala. Kaya ang tao po ay nag-aaral. Ang tao po ay, in fact, tapos na siya ng pag-aaral, gusto pa rin niyang mag-aral. Gusto pa rin niyang mag-doktoral. Gusto pa rin niya ng masteral degree. Kaya ang daigdig po ay gumugugol ng pera. Malaking pera sa edukasyon, sa pag-aaral, at
sa itsura, sa kanyang muka, ginagastusan niya ito sapagkat napakahalaga sa tao ng kanyang estado sa buhay. Gusto niyang siya'y tinitingala, gusto niyang siya'y hinahangaan. Kahit nga po mga, masasabi na natin, kahit nga po mga pastor na, gusto po nila sila ay may titulo. Gusto po nila sila ay tawaging reverend. Gusto nila ay sila ay iginagalang. Kaya sila ay nag-aaral, sila ay kumukuha sila ng mga anong tawag rito? Doctor of Divinity. Sapagkat gusto nila sila ay tinitingala. Yun po yung patakaran sa daigdig. Yun po ang gusto ng tao. Pero sa umagang ito, tingnan natin, what is success God's way? Yan po yung aking topic sa umagang ito. Success God's way. Tagumpay sang-ayon sa Diyos. Ang sabi ng Diyos kay Abraham, Abraham, I will make your name great. Sino raw po ang magpapadakila? Ang Diyos. I will make your name great. Sinabi po niya kay Joshua, I will make you successful. After Moses, I will make your, padadakilain kita. Walang makatatayong kaaway sa iyong harapan. Lahat ng tuntungan ng iyong talampakan, ibibigay ko ito sa iyo. Success God's way. God will make you successful. God will make me successful God's way sa pamamaraan ng Diyos. At kaya nga ang sabi niya, Joshua, kung gusto mong magtagumpay, ang sabi niya, ano po ang sabi niya sa Joshua chapter 1 verse 8? Ito ang aking formula. This is the formula for success. Kaya nga po ito inilagyan ko ng success God's way. This is the formula for success. Ano raw po yung formula for success? Noon po ay wala pang Bible, pero yung pong kautusan na isulat po sa bato, sa tablet of stone, na isulat sa mga, hindi ko po alam, ang mga pinagsulatang materyales nung panahon during Old Testament. At ang instruction ng Diyos, ganito kay Joshua, kung gusto mong magtagumpay, Joshua, ang sabi ng Diyos kay Joshua, ang aklat na ito ng kautusan, alam na po ninyo siguro yan. Ang aklat na ito ng kautusan, huwag mahihiwalay sa iyong bibig, kung di iyong pagbubulay-bulayan araw at gabi, upang iyong masunod na gawin ang ayon sa lahat na nakasulat dito, sapagkat kung magkagayoy, iyong pagiginawain ang iyong lakad, at kung magkagayoy, magtatamo ka ng mabuting kawakasan. Tandaan natin, tayo po ay espiritu. Yun po ang pagkalikha ng Diyos sa atin. We are a spirit. Pero dahil ang tao po ang magkasala, nabaligtad po. Ang tao po ay naging laman, kaluluwa at katawan. Body, soul, and spirit. Ganyan na po ang naging kalagayan ng tao. Samantalang iyong pong katawan, ito po ay nasisira. Ito po ay lagayan. Sisidlan po lamang ito. Nilagyan po ito ng espiritu. Nilagyan po ito ng kaluluwa. Kaya nang ang tao po ay magkasala, nabaligtad po. Ang tao po ay nabuhay sa 5 senses. At ang nasusunod po ay yung kanyang pakiramdam. Yun po ang nasusunod sa buhay ng tao after the fall of man. Pagkatapos po na mamatay yung spiritual na buhay, the inner man, the innermost being, which is the spirit of man. Yun po yung sinabi ng Diyos na you will surely die. Yun po yung unang death sentence na nangyari sa halaman ng Eden. At yung pong death sentence na tinutukoy ay yung pong kanyang pagiging espiritu. Tayo po ay espiritu. Kaya tayo po ay nilikha para we are a dependent being. Sabi mo nga sa umagang ito, dependent being. Dependent being po tayo. Hindi po tayo mabubuhay
ng hiwalay sa Diyos. Yung pong buhay na tinutukoy, yung pong buhay na ang Diyos ay kasama mo. Kaya ito pong naging kalagayang ito ng tao, hinahanap po nila ang tagumpay sa pamamaraan ng mundo. Praise God. Pero hindi nila napapansin, sila ay hiwalay sa Diyos. Nahiwalay ang Diyos sa tao. Napakapalad po natin. Tayo po'y na-born again. At nang tayo po'y ma-born again, nabalik po yung original design. Ano po yung original design? You are a spirit. You have a soul living in a body. Nabalik po yung original design ng Diyos sa tao kapag ang tao po ay na-born again. Kayo po ba'y born again? You had been born again by the Holy Spirit of God. At dahil ikaw ay na-born again, ikaw lamang ang may kakayahang sumamba sa Diyos. The unbeliever, they cannot worship God. Kahit po kabisaduhin nila yung kanta natin linggo-linggo. Kahit po gayahin nila yung instrumento. Hindi po dinirinig ng Diyos ang kanilang pagsamba kasi ang kanila pong puso ay mga uncircumcised. They are uncircumcised. They are dead spiritually. Kaya yung pong komunikasyon nila sa Diyos ay putol, hiwalay. Pero nang tayo po'y ma-born again, praise God, we are able to worship God. May kakayahan na tayong sambahin ang Diyos. Kaya yung pong ugnayan ng Diyos muling nabalik. And this is success God's way. This is success God's way. What is success God's way? May salita ka ng Diyos. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Praise God. Hindi po nila ito maintindihan. Kaya kapag ako ay nakikipag-usap sa mga unbeliever, sila po ay success. Kapag definition ng mundo, sa paningin po ng mundo, sila po ay tagumpay. Dahil sila po ay maraming pera, sila po ay, meron po akong kaeskwela na kumikita ng 110,000 araw-araw po yun. Yun po yung kaeskwela kong doktor, nagkita-kita kami kung makalawala ng gabi. Kumikita siya ng 110,000. But that is not success God's way. Being successful in the eyes of God is what? Kasama mo ang Diyos araw-araw. The Holy Spirit dwells in your body. Hello! Kasama mo ang Diyos, ang presensya ng Diyos, kasama mo. At yun po ang success according to the Word of God. Yun po yung tagumpay sa pananaw ng Diyos. Sa pananaw ng daigdig, tagumpay po siya. Talagang pag ang pinag-usapan ay dami ng pera, pag ang pinag-usapan po yung kanyang status sa buhay, siya po'y ginagalang. Siya po'y tinitingala. Siya po'y hinahangaan. Pero pagdating sa bagay na espiritual, siya po ay hindi successful. Sapagkat ang kanya pong sinasamba, hindi ito. Praise God. Kaya ang pilit nila akong hinihikayat roon sa pamamaraan ng kanilang buhay, pero hindi po ako pumapayag. Dahil this is the very definition of success. And the very God of peace sanctify you wholly. And I pray, God, your whole spirit and soul and body be preserved. Ipipreserve po. Ang kabanalan po, may nagpipreserve po ng ating kabanalan. It's the Holy Spirit. Yun po'y gawaan ng banal na Espiritu. Blameless. Ano po ba yung blameless? Sa harapan ng Diyos tayo po ay malinis. Sa harapan po ng Diyos, wala tayong kapintasan. Amen? Wala po tayong kapintasan sa harapan ng Diyos. Because we believe. Because I believe. Ang gumawa po ng lahat ng ito ay ang Diyos. Hindi po kayang gawin ng tao na siya'y maging matuwid. Hindi po kayang gawin ng tao na siya'y maging banal. At yan ang hindi nila natutuklasan. Nagsisikap silang maging banal. Nagsisikap silang maging matuwid sa harapan ng Diyos.
Pero wala pong kayang gawin ng Diyos. Wala pong kayang gawin ang tao para tanggapin niya ang habag at ang awa ng Diyos. Wala pong iba. Wala pong ibang pamamaraan kung hindi ang grasya, ang biyaya lamang. At pag sinabing biyaya, ito po'y walang iba kung di si Jesus. Pag sinabi pong gospel, ang tinutukoy po nito ay isang persona. Pag sinabi pong good news, ang tinutukoy po ay isang persona. At ito po yung ating Panginoon. Ang Panginoong Hesus, ang ating kabanalan. Ang Panginoong Hesus, ang ating katuwiran. Hindi nila ito alam. Kaya nga po, ang tagumpay sa paningin ng Diyos. Praise God, ang Diyos ay kasama natin araw at gabi. Tayo'y pinaging banal, tayo'y pinaging matuwid, aprobado ng Diyos. Ang ating pangalan nakasulat sa aklat ng buhay. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Praise God! Ang gusto ng tao ay paggalang ng kanyang kapwa-tao. Ang gusto ng tao ay approval ng kanyang kapwa-tao. Ang gusto ng tao, siya'y tinitingala. Ang gusto ng tao, siya'y hinahangaan. Praise God. Salamat sa Diyos. Naunawaan natin. Naintindihan natin. Ang Diyos ang kahanga-hanga. Ang Diyos ang kamangha-mangha. Dahil sa kanyang ginawang dakilang bagay sa buhay ng bawat isa sa atin. Praise God. Hallelujah. Ang bukang bibig natin, ang Diyos ay napakabuti. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Be preserved, blameless, unto the coming of our Lord Jesus Christ. Ito po ang uri ng buhay natin. We are a spirit being. Kaya lagi tayong connected sa Kanya. Lagi tayong lumalapit sa Kanya. Gawi at pag-uugali natin ang pamumuhay sa kabanalan. Gawi at pag-uugali natin na laging bukang bibig natin, Panginoon, patawarin mo po ako. Panginoon, bigyan mo ako ng pangalawang pagkakataon. At ang Diyos po ay laging nagbibigay sa atin ng pagkakataon na para tayo ay makapanumbalik sa Kanya. Sapagkat tayo po ay laging nagkakasala. Aminado po ba kayo ron? Ang tawag po ron ay yung pinag-aralan po natin yung last Sunday, yung 51, a contrite heart, yung pong lagi pong bagbag ang ating kalooban. Sapagkat ang banal na Espiritu po laging nariyan sa iyo. Alam niya at alam mo kapag ikay nagkakasala, siya ang laging nagpapaalala sa iyo. Yung pong konbiksyon ng banal na Espiritu, dadaling ka lagi nito sa I'm sorry, I am wrong. I'm sorry, forgive me. Kaya po tayo napipreserve. Yun po ang gawain ng banal na Espiritu. The Holy Spirit will sanctify you holy. The Holy Spirit will preserve you blameless. Yun po ang gawain ng banal na Espiritu. Laging bagbag ang ating kalooban. Ang mahirap po, kapag wala na po yung ganon, kapag wala na po yung conviction, kapag wala na po yung conviction ng banal na Espiritu na nagsasabi sa iyo, magsisi ka, nagkasala ka, aminin mo sa Diyos. Yun po yung nagpipreserve sa atin. Kaya po tayo napipreserve sa kabanalan at sa matuwid na pamumuhay. Idiniposito po sa ating buhay ang banal na Espiritu. Praise God. Yun na po lamang kanyang pangalang holy. Praise God. Yun po yung pamumuhay na ating ipinamumuhay na. Kapag ikaw ay nagbabasa ng Biblia, yung pong cleansing power ng salita ng Diyos tumatrabaho sa iyong buhay. Nililinis po nito ang ating pagkatao kapag po tayo nagbabasa ng Biblia. Kaya ang paalala po sa atin ay ang aklat na ito ng kautusan, this book of the law shall not depart in thy mouth. Kailangan pong nasa bibig nating palagi ang salita ng Diyos. Ulitin ko po, palaging nasa bibig natin ang salita ng Diyos. Hindi lamang po sa panahong tayo may sakit, hindi lamang po sa panahong tayo ay may pangangailangan. Kailangan lifestyle po natin. Kailangan tulad sa paghinga, ang salita ng Diyos, part ng
ang ating buhay sa araw-araw. Praise God. Hallelujah. Secondly, yung pong salitang complacency. Avoid being complacent. It's a danger zone. Ano po ba yung being complacent? Yung pong it's pretty good. Ano po ba yung it's pretty good? Okay na. Ayos na ito. Sino po ang napapansin? Yung po bang gold medalist o yung silver medalist? Gold medalist. Ano po ang kaaway ng best? Ano po ang kaaway ng good? Best. It's pretty good. Okay na. Kontento na. Pero kapag hindi ka nagpunta ron sa best, ikaw ay magiging complacent. Ano po ba yung complacent? Palagayan loob. Palagayan loob. Ginawa mo na itong comfort zone. Kontento ka na. At yan po yung mapanganib. Nakita ko po ito sa Judges chapter 16 verse 20. Ang lalaking ito ay naging okay na ito. Complacent. Ayaw na niyang umalis pa ron sa comfort zone. Pero God has a better in mind for him. Para pong mga mananampalataya. Okay na ito. Kontento na ako sa pagiging Christian. And that is complacency. Ito, tingnan po ninyo ito. This is the story of a complacent person. This is Samson. And she said, the Philistines be upon thee, Samson. And he awoke of his sleep and said, I will go out as the other times before and shake myself. And he wished not that the Lord was departed from him. Ito po yung isa sa pinakamalungkot na kwento sa Biblia. This is one of the saddest story in the Bible. The life and the ministry of the great man of God named Samson. Siya po ay isang kampiyon sa harapan ng Diyos. Anyway, gusto kong sabihin sa iyo, you are a champion. Sabihin mo sa iyong kalapit, you are a champion. Basahin mong Hebrew 8. Heroes and champions of faith are the person of faith. Yung pong mga tao na nananalig sa Diyos, sa harapan ng Diyos, they are the champions. Sila po ay mga mananagumpay. Study the book of Hebrew chapter 11. Binanggit po riyan yung mga tao. Yung pong mga taong iyon ay pinadakila ng Diyos. Yung pong mga taong iyon ay naipromote ng Diyos. Yung pong mga taong iyon ay gumawa ng kadakilaan, mga kabayanihan, mga remarkable success ang kanilang naranasan because of their faith in God. Dahil sa kanilang pananampalataya sa Diyos, sila'y gumawa ng mga dakilang bagay. Sila'y nakapagtagumpay sa napakaraming adversities. Sila'y nangibabaw sa mga panganib. Pinatikom nila ang mga bibig ng leon. Kaya nga po sila'y mga champion. Siguro ang example riyan ay si Daniel. He is one of the champions. He is one of the great heroes of faith. Tinikom ang bibig ng leon. Sina Shadrach, sina Meshach, at sina Abednego, pinagtagumpay ng Diyos ang mga taong ito because they are a people of faith. The same today. If you are a believer, you are a champion. Are you a believer? Do you believe Jesus Christ? Do you believe God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit? You are a champion. Ikaw ay kampiyon. Kaya napakapanganib po na ang isang kampiyon ay maging complacent. Naging complacent po siya. At siya po'y nakipaglaro. Kanino po siya nakipaglaro? Nakipaglaro po siya sa kasalanan. Nakipaglaro po siya kay Delilah. At dahil po siya naging complacent, hindi po niya napansin ang Diyos ay umalis sa kanyang buhay. Hindi po niya naramdaman ang pag-alis ng Diyos.
And that is the danger of being complacent. This is the danger of being complacent. What is the danger of being complacent? What is the danger? Ano po ang panganib nito? Ang Diyos po ay umalis sa kanyang buhay. Ayaw pala ng Diyos ng comfort zone. Ayaw pala ng Diyos na tayo ay komportable na. Ayaw pala ng Diyos na manatili na lamang tayo na nagtitigil at walang ginagawang kadakilaan. Mayroon pa palang mas malaking balak ang Diyos. Mayroon palang mas dakilang bagay pa na kailangang ating ma-accomplish. There are many works to be accomplished if you're a champion. At ito po ay na-overlook ng lalaking ito na inialay ng kanyang magulang sa Diyos. Na ipanata ng Diyos na ang taong ito, na aking anak na si Samson, siya ay magiging kampyon ng bayan ng Israel. Pamumunuan niya ang kanyang bayan sa pamumuhay sa kabanalan. At lulupigin niya ang lahat ng kaaway. Kaya siya nga po, isa po siya sa mga judges. Pero siya po ay naging complacent. Siya po ay nagwalang bahala. Yung pong calling ng Diyos sa kanyang buhay, na-set aside niya. Na-set aside niya. At nakontento na lamang siya sa kanyang kinalalagyan. Dinadaig niya ang kanyang mga kaaway, pero mayroon pang higit na ipinagagawa ang Diyos sa kanya. At dahil siya ay nagwalang bahala, nang dumating ang problema, nang dumating ang test, nang dumating ang pagsubok, siya po'y ibinagsak ng Diyos. Ang Diyos po ang nagtataas. Ang Diyos po ang nagbabagsak. If you remember the life story of David, if you remember the life story of Saul, sino po ang pinili ng mga mamamayan ng Israel? Isang lalaking malaki ang pangangatawan. Matipuno ang pangatawan, may gwapo, matangkad, gwapo at matipuno. Yun po ang inilagay na hari. Kaya, ano po ang nangyari? Failure po. Dahil hindi naman po yung pinili ng Diyos para maging hari. Kaya kahit siya'y matipuno, kahit siya'y malaki, kahit siya ay sa pamantayan ng mundo ay qualified, pero sa harapan ng Diyos, hindi po siya ang pinili ng Diyos. Ang pinili po ng Diyos ay yung pong amoy tupa. Ang pinili po ng Diyos, yung pong amoy baka. At the very age of 12 years old, he was destined to be the king. Siya po ay nakadestino para maging hari. Kaya nakita ninyo ang difference. Nang dumating ang panahon, na-reject po yung hindi naman niya pinili. At ang natatag at tatayo at ang nagtagumpay, yung pong nai-anoint ng Panginoon, yung pong hinirang ng Diyos. Sabihin mo sa iyong kalapit, ikaw ay hinirang, ikaw ay pinili, ikaw ay lingkod ng Panginoon. You are destined to be successful. Kayo po ba'y naniniwala ang kayo tinawag ng Diyos? Maliwanag po ang tala ng Biblia. You have not chosen me, but I have chosen you and ordained you. Tinawag ka ng Diyos. Ang kaligtasan po, ito po ay pagkatawag ng Diyos. Ito po ay pagkahirang ng Diyos. Hindi po tayo maboborn again if you are not called by God. Hindi po mangyayari yun. Hindi po mangyayari yun. Hindi po yun kapasyahan ng tao. We simply cooperate with the calling of God. Nakipag-cooperate lang po tayo ron sa destiny na hindi pa tayo nililikha, may destino na tayo. Ano ang ating destinasyon? Kabanalan, katuwiran. Yan po ang destinasyon natin. Mabuhay sa kabanalan, mabuhay sa katuwiran. Pamumuhay na kasama ang Diyos. Yan po ang destino natin. Yan po ang takda ng Diyos sa atin. Kaya hindi mo yan maiiwasan. In fact, nasa tiyang ka pa lamang ng iyong ina. Amen? Naniniwala po ba kayo? Nasa sinapupunan ka pa lamang ng iyong nanay. I have called you. Tinawag na kita.
Napakilala na kita. Binanal na kita. Pinaging matuwid na kita. Ang Diyos po ang may pasimula nito, hindi po ako. Hindi po ikaw. Ang Diyos po ang gumawa ng initiative. Not you. Not me. Praise God. Yung po lamang ikaw ay nasasabik makinig ng salita ng Diyos. Kayo po ba'y nasasabik makinig ng salita ng Diyos? Yun po ay palatandaan na ikaw ay tinawag ng Diyos. Kapag ba nagsesermon ng inyong pastor, ikaw ay inip na inip? Pag ba nagtuturo ang mga ngaral, ang tagal naman? Gustong-gusto mo nang makauwi? Nagmamadali ka? Yun po yung mga palatandaan. Yun po yung mga palatandaan na ikaw ay tinawag ng Panginoon. Why? Sapagkat ikaw ay nabubuhay sa salita ng Diyos na lumalabas sa kanyang bibig. But if you are not called, ang iyong ikinabubuhay, yung masarap na ulam, yung kanin, yung ulam, yung mga pagkain na nakapagbibigay ng kasiyahan sa iyong alin? Sa iyong tiyan. You're a spirit being. Ikaw ay espiritu. Hindi ka katawan lamang. Ang katawan mo nadidikay. Ano po ba yung nadidikay? Nabubulok, nasisira po yan. Pero yung pong ating innermost being. Sabi mo nga sa umagang ito, innermost being. That's your spirit. That is your spirit. Your innermost being. Ang iyong pagkataong panloob. Yun po ang concern. Yun po ang higit na mas mahalaga sa harapan ng Diyos. And He want to keep you holy. He want to preserve your holiness until the day of our Lord Jesus Christ. Hanggang sa kaarawan ng pagsalubong natin sa alapap. Praise God. Pinahahalagahan mo ang iyong buhay espiritual. This is success, God's way. But seek ye first. Una ang Diyos, higit sa lahat. Una po ba ang Diyos sa iyo higit sa lahat? Ang danger po, kapag naabot na ng tao ang kanyang pangarap sa buhay, ito po'y maaaring maghiwalay at maglayo sa kanya sa Diyos. Sapagkat yung kanyang tagumpay, hinihilas yan ito palayo sa Diyos. At yun pong tagumpay na yon, hindi po yon ang tagumpay na nanggagaling sa Diyos. Maaaring maabot mo ang iyong pangarap. Maaaring makamit mo yung success na sinasabi ng daigdig na ito. Pero kung ikaw naman ay hiwalay sa Diyos. Natatandaan po ba ninyo yung mayaman? Napakayaman. Nagpatayo ng panibagong bodega sa dami ng kanyang tinipong ani. At kinausap niya ang kanyang kaluluwa, kaluluwa ko, magpakasarap ka na sa buhay. Kaluluwa ko, mag-enjoy ka na. Gawin mo na ang pinakamaganda. Puntahan mo na yung lugar na hindi mo mapuntahan. Kainin mo na yung pagkain gusto mong kainin. Mag-travel ka na around the world. Tamasahin mo na ang kayamanang iyong pinagsumikapan. Tamasahin mo na ang kayamanang iyong natipon at ginugol sa napakahabang panahon. Pero ito rin po ang isa sa pinakamalungkot na kwento sa Biblia. Sa Luke po ito, sa Luke. Kinagabihan nagsalita ang Diyos. Ang sabi po ng Diyos sa mayamang ito, hangal! Hangal ang tawag ng Diyos sa mga taong walang Diyos. Hangal ang tawag ng Diyos sa mga taong nire-reject ang Diyos. At ginawang pangunahin ang mga bagay na nakapagbibigay ng comfort sa daigdig na ito. Hindi po galit ang Diyos sa kayamanan. Gusto po ng Diyos na tayo maging mayaman. Gusto po ng Diyos na maging maginhawa ang buhay.
Pero kilalanin natin, ang Diyos ang nagpahintulot, ang Diyos ang nagbigay. Kaya sa pamamagitan ng kayamanan, masasamba mo at mapaparangalan ang Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! This is the saddest story of the Bible. Isang lingkod ng Panginoon na ibinuhos ang Espiritu ng Diyos dahil ang kanyang magulang naialay sa Diyos ang buhay ng taong ito. Walang dadaang pang-ahit sa ulo ng batang ito. Ang batang ito ay hindi titikim ni katiting na alak. Ganun po yung panata ng magulang. At naigalang po ng Diyos ang panata ng magulang na ito. At siya po'y ginawang pinakamalakas sa kanyang panahon. His name is Samson, the champions. Praise God. At dahil nga po, ang Espiritu ng Diyos ay kasama niya. Hindi po sila maapi ng kanilang kalaban. Sila po ay pinagtagumpay ng Diyos dahil sa lalaking ito na ang pangalan ay Samson. But God, pero po ang Diyos ay hindi nalugod sa taong ito. Hindi po natuwa ang Diyos sa taong ito sapagkat siya po ay naging palagayan loob. Naging malamlam ang kanyang spiritual na buhay. Hindi niya pinabayaan niya. Hindi niya binigyan ng mataas na pagpapahalaga ang pagkatawag ng Diyos sa kanyang buhay. Ikaw ay tinawag ng Diyos. God called you. God called me. Bakit tayo tinawag ng Diyos? Ako po ay nagulat noong linggo. Linggo ba yan? Nung kami po ay mag-meeting. Nilapitan po ako nung Pastor Dexter at gusto niya ako mag-G12 sa kanyang simbahan. Nagulat po ako. Dahil ang sabi ko, hindi ako karapat-dapat dahil hindi naman ako nagtagumpay sa G12. Pero ini-insist po nila. Nagpapastuloy po sila para po ako magtulong sa kanyang G12. Bakit? Dahil alam po nila bakit may simbahan. Alam po niya ang dahilan bakit may simbahan. Alam po niya ang dahilan kung bakit ka na born again. Bakit ako na born again? Mayroon pong misyon na inilagay ang Diyos sa simbahan. Hindi ka naligtas para lamang sa sarili mo. Hindi ka na born again para lamang sa sarili mo. Ikaw ay na born again para ma-born again din ang iba. Yan po ang totoo. At nilalagyan po nila ako ng hamon. Pero hindi ko po ito masagot. Hindi ko po ito masabing, yes, I will. Dahil ang sabi ko, wala akong napatunayan. Wala akong pruweba. Hindi ako nagtagumpay. Complacency. Ang tawag po ron ay complacency. Okay na ito. Okay na ito. Ligtas na ako. Huwag mo na ituro, pastor, yung cell group. Huwag mo nang ituro, pastor, yung kung paano pagdi-disciple. Ang tawag po ron ay complacency. Ang tawag po ron ay katamtaman. Ang tawag po ron ay average Christian. But the result of complacency is like the life of Samson. God departed him unknowingly. Hindi niya naramdaman. Umalis ang Espiritu ng Diyos sa kanyang buhay. At ang naging resulta po nito, ano po ang naging resulta? Siya po'y nabulag. Siya po'y naging alipin. At siya po'y naging katatawanan ng kanyang mga kaaway. Amen? Praise God. God called us
And God wants us to be successful. What is success? God's way? But His delight. Verse 2 ng Psalm chapter 1. But His delight is in the law of the Lord, who meditate day in. Nagbubulay-bulay ang kanyang kaligayahan nasa kautusan ng Panginoon. Nasaan raw po ang kaligayahan? Sa kautusan ng Panginoon. Ano ang magiging katulad ng taong ang kaligayahan ay ang kautusan ng Panginoon? Siya'y parang punong kahoy ng buhay. Siya'y parang punong natanim sa siping ng maagos ng tubig. Ang kanyang dahon naman ay hindi malalanta. Ano mang kanyang gawin, giginhawa. Praise God. Nalungkot po ba kayo? Ano mang kanyang gawin, giginhawa. Success, God's way. I will make your name great. Padadakilain ko ang iyong pangalan. Gagawin kitang ama ng maraming bansa. Pero kaiba ang persepsyon ni Abraham. Ibang-iba sa isipan ng Diyos. Ibang-iba sa pananaw ng Diyos. Ang pananaw ni Abraham, wala akong kwenta. Ang pananaw ni Moses, wala akong silbi dahil ako'y stutterer. Paano mo naman ako gagawing spokesman? Paano mo naman ako gagawing propeta? Ang sabi ng Diyos, sino ba ang gumawa ng bibig? Ako ang gumawa ng bibig ng tao at lalagyan ko yan ng salita. Kung anong salita ang gusto kong iyong sabihin, iyong sasalitain. Praise God. Nasa comfort zone na si Moses sapagkat siya nagtatagumpay sa pagiging pastol ng tupa, pagiging pastol ng baka, pagpapastol ng kambing ng kanyang biyanan. Napakadami na niyang kawan. Komportable na siya. Okay na. But God is not done yet. Hindi pa tapos ang Diyos. I will make you great. Padadakilain kita. Magpunta ka, bumalik ka sa Egypt na kung saan ikaw ay wanted. Praise God. Magpunta ka ron sa lugar na ikaw ay wanted. Sasamahan kita. Padadakilain ko ang iyong pangalan. At ano po ang nangyari? Si Moses po ay naging champions ng bansang Israel. Dahil po sa makapangyarihang pagsama ng Diyos sa kanyang buhay. Sinampulan po siya. Yung pong dagat na mapula, ginawang karsada ng Diyos. Nailabas niya sa Egypt ang bayan ng Israel sa pamumuno ng isang lalaki na nagsabing, Yes, Lord, I will obey. Yes, Lord, I will follow. Praise God. Siguro po, may nagtanong rin kay Abraham, Abraham, saan ka pupunta? Hindi ko alam. Magpupunta ako rin sa lugar na itinuturo sa akin na hindi ko alam, na sinabi ng Diyos sa akin. Ang may alam ay ang Diyos. Maaring sinabi ng mga tao, paano mo maalaman na naroon ka na? Sa pinapupuntahan ng Diyos, sasabihin ng Diyos sa akin yon. Ipaaalam ng Diyos sa akin yon na naroon ako. I have prepared a city for you, Abraham. Magpunta ka roon. Maaring sa umagang ito, the city that God is talking about is your health. Maybe the city that is talking about is your breakthrough. Maybe the city that God is talking about this morning is what you are praying for. Ipinapanalangin mo, ninanais mo, hinihiling mo. Praise God. Magpunta ka roon, Abraham, sa lupain na hindi mo alam, ako lamang ang nakakaalam. Umalis ka sa comfort zone. Umalis ka sa iyong lugar na kung saan kontento ka na at ayos na sa iyo. Mayroon pa akong mas dakilang bagay na gagawin sa iyo. Padadakilain kita. Gagawin kitang ama ng maraming bansa. Pero nangangailangan ng iyong kooperasyon.
Nangangailangan ng iyong pagsunod sa aking kalooban. Narinig po ba ninyo ako? Nangangailangan ng pagsunod sa aking kalooban. Ayaw niyong pumalakpak. Palakpakan nga po natin ng Panginoon. Nangangailangan sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Bakit po mahirap ang kalooban ng Diyos? Dahil hindi kalooban ni Abraham. Bakit po mahirap kay Moses? Hindi niya yung kalooban. Bakit po mahirap sa atin? Hindi nating kalooban. Kaninong kalooban? Kalooban ng Diyos. Ano ang gusto natin? Yung kalooban natin. Ano yung kalooban natin? Comfort. Comfort. Comfort zone. Walang sacrifice. Walang sakripisyo. Walang pagpapagod. Walang pagpapagal. Ayaw natin ng sacrifice. Ayaw natin ng sakripisyo. But the champions, kailangan natin, huwag lamang maging second best. We need to be the best. The best has yet to come in the mind of the Creator who called you. Mayroon pang mas dakilang bagay na inihahanda ang Diyos sa iyo. Kung naniniwala ka, palakpakan mo ang Panginoon. Hallelujah. Rito po sa 2 Kings chapter 7. And there were 4 leprous men. Mayroon raw pong 4 na kitongin. Naroon po sa entrance. Wala po sa loob ng city. Nasa labas po sila dahil sila may kitong. Hopeless case po ito. Wala na pong kapag-apag-asa ito. Wala na pong kabuhay-buhay ito. Talunan na po ito sa pamantayan ng mundo. Umalis ang hukbo ng Syria. May 4 na taong may sakit sa balat na parang ketong noon. Sa may pasukan ng lungsod, nag-usap-usap sila. Bakit nakaupo tayo rito at naghihintay na lang ng kamatayan? Sabihin mo nga sa iyong kalapit, ba't nakaupo tayo rito at naghihintay na lamang? Hindi po kamatayan ng pagbabalik ng Panginoon. Amen? Ano po ang hinihintay natin? Yun. Sino po ang naghihintay sa pagbabalik ng Panginoon? Taas ang kamay. Lahat tayo, ano po? Ilan po ang nag-expect na kasama sa rapture? Taas ang kamay. Kasama ka. Alam mo kung bakit? Yung pong mga expectant, yung po ang kasama. Kayo po ba nag-expect? Dapat po. Dahil naituro ko na po sa inyo yun. Ang babalikan ng Panginoon, yung nag-iintay sa Kanya. Amen po ba? Babalikan ka ng Panginoon. Babalikan ka ng Panginoon. Alam mo bang ikaw yung ikakasal sa Kanya? Ikaw yung bride of Christ. Ikakasal ka kay Lord. At mayroon pong preparasyon na ginagawa. Yung lalaking ikakasal. Sino ang nagpe-prepare sa babaeng ikakasal? Mayroon ba ikakasal rito? Sino? Si Kuya Ado ba? Ang tagal naman yan. Siyempre, hihingi ka ng approval sa ate. Ito ang nanay mo. Sino nagpe-prepare? Yung pong lalaki. Yung po ang nagpe-prepare. Alam ba ninyo na si Jesus ipiniprepare ka? He want to preserve you holy and blameless. Ay kung complacent ka. Ano pa ba yung complacent? Katamtaman. Katamtaman. Huminga ka nga sa kamay mo. Malahininga. Mainit-init na malamig-lamig. Yun po ang complacent. Di ba, hindi naman yung maaamoy, malayo ako. Ganong ka ba? Para ka bang malahininga. Nung si Abraham po ay wala pa, hindi pa niya nakakatagpo ang Diyos. Ang pangalan po niya ay
Abram! Wala pa po yung Ham. Ham! Ano po ba yung ha? Yun po ang breath of God. Wala pa pong anointing. Wala pa pong buhay. Hindi pa po siya success God's way. Kaya ang kanyang pangalan, Abram! Pero nung pinalitan po ito, nilagyan po nung Ham. Nilagyan po nung Abraham. Pinalitan na po. Nang siya po ay makipag-deal na sa Diyos. Nang siya po ay makipag-covenant na sa Diyos, pinalitan po ang kanyang pangalan, Abraham. The father of many nations. I will make your name great. Pero kailangan ng Ham. Yun po yung Zoe. The very breath of God. Ang Zoe po sa ating panahon, si Holy Spirit. Si Holy Spirit po ang Zoe. Sina Abraham po, ang Holy Spirit po sa kanila, dumarating, umaalis din. Pero sa atin po, ang atin pong katawan, ginawang permanent resident. Sabi mo nga, permanent resident. Yung katawan mo. What is the address of the Holy Spirit? Your body. The address of the Holy Spirit is my body. Tiniyak po ng Diyos. Tiniyak po ng Diyos na ikaw ay magtatagumpay. Sinigurado po ng Diyos dahil tumira po sa atin. Anyway, inaanyayahan mo ba siya pag umaga? Kung kayong mga ama, bagamat masasama, kapag humingi ang inyong tatay ng isda, hindi nyo binibigyan ng ahas, hindi nyo binibigyan ng alakdan, gaano pa kaya ang inyong ama na nasa langit na hindi ipagkaloob sa inyo ang kanyang Espiritu Santo? That is a model prayer. Ang gusto pala ng Diyos, hinihingi natin araw-araw ang banal na Espiritu. At kapag ang banal na Espiritu hinihingi natin araw-araw, parang sinasabi natin, gusto kong magtagumpay sa maghapong ito. Gusto ko pong makapanaig sa maghapong ito. Gusto ko pong maging pinagpala sa umagang ito. Dahil sa banal na Espiritu. Araw-araw, gusto ng Diyos, hinihingi natin sa Kanya ang Espiritu ng Diyos. Hindi po paglinggo lang. Hindi po lamang paglinggo. Kailangan po araw-araw tayo'y revive. Tingnan mo nga yung kalapit kong revive. Ano po ba yung revive? Buhay. Buhay na buhay. Pag ba ikaw ay nag-pray, ay revive na revive ang iyong prayer? Kapag ba ikaw ay nag-worship, ay revive na revive yung iyong worship? Ang mga Katoliko po, alam na po yung kanta natin. God will make a way. Yung pong aking mga kapitbahay, naririnig ko po kasi. Pero ang sinasamba nila, hindi po totoong Diyos. Yari sa bato at simento. Rebulto. Pero ang ating sinasamba, hindi rebulto. May-ari ng langit, may-ari ng lupa. Nakatira sa iyo, nakatira sa akin ang Espiritu ng Diyos. Success! God's way! Ay kailan po ay naglibing kami ng aming kapitbahay. Ang ganda po ng pinaglibingan. Ang ganda nung kulay-kulay pa yung anong tawag ron? Yung nasa Holy Angel, maganda po. Pero sabi ko ron sa aking kasama, kahit anong ganda ng iyong libing, kahit anong kaenggrande, kung ang kaluluwa mo naman ay hindi sa langit mapupunta. Kaya po tayo success. Ang atin pong success, hindi lamang sa daigdig na ito. Ang atin pong success, pang walang hanggan. Because God will preserve your holiness. God will preserve your righteousness. Kaya po tayo tagumpay. The champions of champions. Ginawa rin tayong kampyon dahil kay Hesukristo. Ano po ang kalagayan?
Kung papasok tayo sa lungsod, tiyak na mamamatay tayo sa gutom doon. Kung mananatili naman tayo rito, mamamatay rin tayo. Mabuti pa'y pumunta na tayo sa kampo ng mga taga-Syria. Kung hindi nila tayo patayin, mabuti. Kung patayin nila tayo, matatapos na ang ating paghihirap. Nang papalubog ng araw, pumunta nga sila sa kampo ng mga taga-Syria. Pagdating doon, wala silang dinatnang isa man. Verse 6, sapagkat sa kapangyarihan ni Yahweh, sabi mo nga sa umagang ito, sa kapangyarihan ni Yahweh! Sa kapangyarihan ni Yahweh! Sa kapangyarihan ni Yahweh! This is success God's way. This is success God's way sa kapangyarihan ni Yahweh. Ano po ba yung Yahweh? Lord. Pag sinabi pong Yahweh, Lord, sapagkat sa kapangyarihan ni Yahweh, this is success God's way. Ito po ang tagumpay sa pamamaraan ng Diyos. Sabi mo sa umagang ito, kailangan ko ang kapangyarihan ni Yahweh. Ibinigay po ba? Naibigay. Hindi mo lang ginagamit. Example, Acts chapter 1 verse 8. Number 2, Luke chapter 10 verse 19. Dalawa po ang ibinigay sa atin. The right to exercise the dunamis power of God. And you shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you. Darating sa inyo ang kapangyarihan. Amen? Darating sa inyo ang kapangyarihan. Pagdating sa inyo ng banal na Espiritu. This is success God's way. Nakikinig po ba kayo? This is success God's way. The power came from on high. The Holy Spirit. Kinakalimutan ng iba. Paano natin kinakalimutan? Neglect. Paano natin nine-neglect? Hindi natin inayayahan. Hindi natin ini-invite. Dahil tayo po'y abalang-abala sa napakaraming bagay. Abalang-abala tayo sa ating mga personal agenda. Pero gusto ng Diyos, bigyan mo rin siya ng pagpapahalaga. Amen? Yun po yung Acts chapter 1 verse 8. Yun po yung Luke chapter 10 verse 19. Ang mga kawal ng Syria ay nakarinig ng mga yabag ng napakaraming kabayo at mga karwahe. 4 na kitongin lang po yun. Ang narinig nila ay rumaragasang kawal ng mga kalaban, na kabayuhan. Ano po ang nangyari? Dahil dito'y inakala nilang inupahan ng hari ng Israel ang mga hari ng Hiteo at Ehipsyo para digmain sila. Verse 7. Kaya tumakas sila nang magtatakip silim. Iniwanan nila ang kanilang kampo, pati kabayo, asno at lahat ng naroon, at kanya-kanya silang takbo para iligtas ang kanilang buhay. Praise God. Ito po ay himala. Ito po ay supernatural. Dahil nagpasya yung kitongin na pasukin ang syudad na inookupahan ng kaaway. Pero sa makapangyarihang pagsama ng Diyos, dahil ang katuwiran nila, ay mamamatay na naman tayo. Ay di magpunta na tayo rin sa kampo ng kaaway. Kung patayin nila tayo, ay mamamatay na naman tayo. Ay paano kung mabuhay? Ay hindi nila alam, mayroon pong revelation ng Diyos. Ano po ang revelation? Bukas, babaha ng kasaganaan. Babaha ng napakaraming pagpapala. Iyon po yung iniwan ng mga kaaway. Napakadaming pagpapala. Napakadaming bihisan. Napakadaming pagkain, napakadaming pilak, napakadaming samsam. Dahil mayroon taong nagdesisyon
Ayaw kong manatili sa comfort zone. I want God's best in my life. I want God's best in my life. Kung mamatay, di mamatay, ay paano kung mabuhay? Ang inaasahan nilang kamatayan, sila pala ay napaloob sa revelasyon ng Panginoon na bukas sa ganitong oras mayroong pagpapala na napakadami. Yung mga kaaway ay nagtakbuhan at nahintakutan sapagkat sa kanilang paghakbang sa pananampalataya. Ang makapangyarihang pagsama ng Diyos, kanilang nasaksihan, kanilang naranasan at inilagay ng Diyos sa kanilang mga kamay ang kanilang mga kaaway. At yung lahat ng kanilang kailangan, kanila pong pinagpiestahan. Sobra-sobra, higit sa kanilang inaasahan. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Success! God's way. Kanino po nanggagaling ang tagumpay? Sa Diyos. Sa Diyos. Ang makapangyarihang pagsama ng Diyos ang magbibigay sa atin ng pagtatagumpay. Mayroon pa tayong part, mayroon po your cooperation. Your obedient. Yun po yung ating ambag. Roon sa kayang gawin ng Diyos sa atin if you obey, if you are willing and obedient. If you are willing and obedient, you shall partake the best of the land. Kung pinaniniwalaan mo ito, palakpakan mo nga ang Panginoon. Hallelujah. Sige po, tumayo po ang lahat. Gagawin po natin ang communion. Pero bago po tayo mag-communion, gamitin po natin itong last part of our Sunday service. Tayo po'y makipag-usap. Tayo po'y makipag-usap sa Diyos. Maging malaya ka, nakausapin mo ang Diyos. Yung laman ng puso mo. Hindi ka didiktahan ng sasabihin mo. Maging malaya ka, nakausapin ng Diyos. Sa huling bahagi ng worship service na ito, feel free, talk to God. Kausapin mo ang Diyos. Gamit ang mensahe na iyong narinig. Kasi ito yung basis natin sa umagang ito. Success, God's way. What is success, God's way? By being obedient to the will of God. By being obedient to the will of God. Bakit po nagtagumpay yung 4 na kitongin? Dahil kalooban po yun ng Diyos. Kalooban po ng Diyos yun. Kaya po sila nagtagumpay. Kung hindi po kalooban ng Diyos yun, mamamatay po talaga sila. Pero sila po ay napaloob sa sentro ng kalooban ng Diyos. At sila'y pinagtagumpay dahil sa kapangyarihan ni Yahweh, sila'y nagtagumpay. Panginoon, dahil sa tagumpay, dahil sa kapangyarihan mo, kami magtatagumpay. In fact, kami higit pa sa mananagumpay dahil sa kapangyarihan ng natapos na gawa ng Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo. Tulungan mo po ako. Pangunahan mo po ako. Hindi ko po kaya. Hindi ko po alam. Hindi ko po alam. Kayo po ang nakakaalam. Ang akin pong masasabi, I am here. I will obey you. I am here. I submit. I submit. Suko ako sa iyo. Suko ako sa iyo. Surrender ako sa iyo. Hindi ko kayang higitan ang iyong isipan. Hindi ko kayang lampasan ang iyong kalooban. Ibinababa ko po ang aking sarili sa umagang ito. Mangyari ang kalooban mo. Ayoko pong mapahiwalay sa iyo. Ibig ko pong makapamuhay sang-ayon sa kalooban mo. Tulungan mo po ako. Turuan mo po ako. Patnubayan mo po. Sige po, gagawin po natin ang communion.
bago mo kanin ang tinapay, let us meditate on this. Before you partake the bread, symbolizing His body, patawarin mo po ako sa nagawa kong kasalanan. Bago ko kanin ang tinapay na ito, inaamin ko, sa umagang ito, patawarin mo ako. Kanin po natin ang tinapay. Dumampot ang Panginoong Hesus ng saro. Ito ang dugo sa bagong tipan. Tanggapin ninyo ito, inumin ninyo ito, gawin ninyo itong madalas sa pag-alala sa akin. Inumin po natin ang saro, simbolo ng kanyang dugo. Marami pong salamat, Ama. Marami pong salamat, Panginoong Hesus. Marami pong salamat, Banal na Espiritu. It is well with my soul. It is well with my soul. Anumang bagay na hindi ayos sa iyong buhay, sa umagang ito, because of the finished work of Jesus, it's a done deal. God made you whole, spirit, soul, and body. May God preserve you holy until the day of our Lord Jesus Christ. May God bless you. To God be the glory. Great things He has done. Amen and amen. Praise God. Muli, narito po tayo sa pagbabalik ng mga ikapo. Basahin po natin ang sabi sa Malakay 3:10. Dalhin ninyo ang buong ikasampung bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay. At subukin ninyo ako ngayon sa bagay na ito, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Kung hindi ko bubuksan sa inyo ang mga dungawan sa langit at ihulog ko sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na silid na kakalagyan. Verse 11. At aking sasawayin ang mananakmal dahil sa inyo, at hindi niya sisirain ang mga bunga sa inyong lupa, ni malalagasan man ang bunga sa di panahon ng inyong puno ng ubas sa parang.
Sabi ng Panginoon ng mga hukbo, verse 12. At tatawagin kayo ng lahat na bansa na mapalad, sapagkat kayo'y magiging maligayang lupain. Sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Purihin po ang Panginoon. Napakabuti po ng Panginoon. Tunay nga po na kung tayo po lamang ay magiging masunurin sa Panginoon, tayo po ang mag-aani. Tayo po ang tatanggap ng lahat ng pangako ng Panginoon. Kaya lamang po, masasabi po natin na talaga ang problema sa ating mga mananampalataya ay yung ating po mga puso. Talaga pong tayo, kung titingnan natin ang pangangailangan natin, mas gugustuhin natin na ibayad na sa dapat pagbayaran sa mga, sabi nga sa Judith, yung mga Judith ng buhay natin. Judith ng kuryente, Judith ng ilaw, Judith ng internet. Pero kung titingnan natin na mas higit ang Panginoon kaysa kay Judith, tayo po ay pagpapalain ng Panginoon. Hindi po tayo mangangailangan. Kasi pangako po ng Panginoon iyon. Bakit po tayo sinusubok ng Panginoon? Para po ang ating mga puso ay maging, sabi nga nung nakaraang linggo, tayo raw po ay parang isang palayok. Tayo pa yuhubugin ng Panginoon sa paraan na gusto ng Panginoon. At isang klase pong paghubog ng Panginoon sa atin ay ang pagbabalik ng ikapo. Totoo po talaga, lalo sa panahon ngayon, nararanasan ng lahat. Pero anong sabi ng pangako ng Panginoon? Magkaroon man ng tagutom, hindi kayo makakaranas ng kagutuman. Dahil may pangako po ang Diyos sa atin, na kung atin po lamang tatanggapin sa mga sarili natin at tatanggapin ang puso natin, na ang Diyos lamang ay sapat na higit pa sa ating mga buhay. Amen po ba? Sige po mga kapatid, tumayo po tayo ngayon at hihingin po natin sa Holy Spirit na ang ating mga puso ay buksan para sa pagbabalik at pagbibigay sa Panginoon. Dahil hindi po natin magagawa yon sa ganang atin. Kasi tayo nga po ay may mindset na dapat unahin ang pangangailangan. Pero kailangan po natin hingin at maunawaan natin kung ano ang mindset ng Panginoon na i-design ng Panginoon para sa atin. Tapat po natin ang ating mga kamay sa ating mga puso. Hingin po natin sa Holy Spirit na tayo'y puspusin. We welcome you, Holy Spirit, sa aming mga buhay. Shirakanda harababashaya haya bahandirkan labababahaya. Kurabashanda labababakanda rahaya bababahaya. Kindarahanda lababakindarahanda shinda lababakaya bahanda rababakande. Panginoon, sa ganang amin, alam mo ang aming mga kahinaan. Pero kailangan namin ng banal na Espiritu sa aming mga buhay. Nakatapat ang aming mga kamay sa aming mga puso. Holy Spirit, buksan mo ang aming mga puso, ang aming isipan, upang malaya naming magawa ang utos ng Diyos sa aming mga buhay. Nais naming maranasan na nag-uumapaw na pagpapala ng pangako ng Diyos sa aming buhay. At hindi namin magagawa yon kung hindi mabubuksan ang mga puso at mga isipan. Kaya nagsusumamo kami, Holy Spirit, i-anoint mo ang aming mga puso upang gawin namin ang nais ng Diyos sa aming mga buhay. Dahil matagal na ibinigay sa amin, pero nahahadlangan lamang dahil hindi bukas ang aming puso at isipan sa pagbibigay. Kaya gawin mo kami, Panginoon, na maging isang mabuting katiwala. Buksan mo ang aming mga kamay upang ito ay patuloy na dumaloy ang blessing at patuloy, Panginoon, na dumaloy ang nais mong blessing na nag-uumapaw sa aming mga buhay. Panatiliin mong bukas ang aming mga kamay at huwag tikaw, Panginoon, dahil ikaw ang unang nagbigay, Panginoon, sa amin. Kaya, Panginoon, narito kami. Isinusuko namin sa iyo ang aming buhay, ang aming puso, ang aming isipan na patuloy na nais mong pagpalain ang lugar na ito, Panginoon. Kaya nais namin, Panginoon, na kaming magamit mong maging pagpapala rin, Panginoon. Kaya salamat, Panginoon. Salamat dahil alam namin na ang pagbibigay at pagbabalik sa iyo ay bukal sa aming mga puso, Panginoon. Dahil ang lahat ng kabigatan, lahat ng umahadlang upang magawa namin ang nais mong gawin namin, ay ito'y wasak na in the mighty name of Jesus. Oh, hallelujah! Tatamasahin ang bawat isa, Panginoon. Dahil ito na ang panahon na ang kayamanan ng mga liko ay ililipat mo sa kamay ng mga banal. Oh,
Ura babakanda. Alalababahaya. Alababaya. Habababahaya. Let the Spirit of God flows in this place. In the mighty name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Binigyan mo kami ng 2 kamay upang ay sa'yo tumanggap at ang isa ay magbigay. Kaya, Panginoon, lahat ay tinatalaga namin sa iyo. Oh, hallelujah. At lahat kami, Panginoon, ay mabuting katiwala mo sa tulong ng banal na Espiritu. Maraming salamat po, aming Ama. Narito mga kaloob na ito, na ikaw ang Diyos na magpaparami nito, Panginoon, at magbabalik sa aking mga kapatid ng sikliklik at umaapaw. At sa umagang ito, Panginoon, wala kaming gagawin, kundi ikaw ay aming pasalamatan, ikaw ay parangalan sa aming mga buhay. O aming Ama, pinupuri, sinasambakan namin. Ito po ang aming dalangin sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Jesus at sa kapangyarihan mo, banal na Espiritu Santo. Amen. Sige po, tatawagin ko na po ang ating pastor para po sa final benediction. Sige po, para po sa ating closing prayer, naiunad ko ang aking kamay patungo sa iyo, kapatid. Ilahad mo ng bukas ang iyong kamay, sapagkat aking ipinapahayag sang-ayon sa salita ng Diyos, sumainyo ang awa, ang habag, at ang pabor ng Diyos sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. And everybody says, Amen and Amen. God bless you. God bless po mga kapatid.